napakagandang babae. Puti na may hint ng pink, mahaba, at itim na buhok. Dahil nasa teritoryo kako, ang babaeng ito ay natural na akin. Paano ko hahayaang magutom ang aking babae? Paano ko hahayaang magutom ang aking babae? Kailangan kong mabuhay at makatakas. Bakit ito bumalik muli? Hindi ako sinalakay. Hindi ako sinalakay. Para sa akin? Ang sweet! Pwede pala itong kainin. Ang galing! Ang lambot ng balahibo! Hinahaplos ako ng munting babae. Hindi niya ako tinatanggihan. Ito ang tahanan ni Snow. Ang isang ito ay parang berdeng ubas. Ang isang ito ay parang mangosteen. Napakasarap. Snow, salamat. Ang isang ito ay talagang masarap. Subukan mo. Pinapakain ako ng munting babae. Napakabait niya sa akin. Usap tayo. Hindi mo ako pwedeng kainin pagkatapos kumain ng prutas, okay? Maging kapareha mo ako, munting babae. Awaw, awaw. Naintindihan niya. Mas bumuti ang tsansa kong mabuhay. Mag-aalala kaya sina nanay at tatay? Huwag kang umiyak, Charisse. Wala nang pagiging corporate slave. Hindi naman masama ang manirahan sa kagubatan. Kung magsawa ako sa buhay, pwedeng maging merienda ni Snow. Snow, pakiusap, huwag mo akong kainin. Payat ako at maliit. Puro buto. Madali akong alagaan. Ilang prutas lang. Mabubuhay na ako. Hindi mo ako kakainin? Napakalayo ko sa kanya, kaya siya sobrang takot at balisa. Ah! Ano ba yan? Ano yan? Brian, hindi sa iyo ang munting bagay na ito. Ibigay mo siya. Wag! Wag mo akong kainin! Teritoryo ko, babae ko, umalis ka. Hindi ako nakikita! Hindi ako nakikita! Hindi ako nakikita! Ako! Hindi ko ito kinakain. Iniligtas kita, akin ka. Nasaktan ka ba? Ano ang sinasabi niya? Hindi ko makain ng karne? Prutas lang? Hindi pwede? Sabi ko hindi ako kumakain ng hilaw na pagkain. Iniisip ba ng munting babae na marumi ang karne? Hindi pwedeng prutas lang ang kainin at laktawan ang karne. Sabi ko sa'yo, hindi ako kumakain ng hilaw. Akala ba ng munting babae na marumi ang karne? Oy, hindi tungkol sa tubig. Hilaw ito. Kailangan ihaw. Apoy. Naiintindihan mo? Kain. Kailangan kong gawing mataba ang munting babae ko. Ah, hindi. Umalis ka. Ikaw ang babae ko. Hindi kita pwedeng pabayaan magutom. Kung sana marunong kang gumawa ng apoy. Apoy, Oo, naiintindihan mo. Sa apoy, ang pag-ihaw ng karne ay nagpapabango. apoy. Ah, hindi. Lumayo ka. Ikaw ang babae ko. Hindi kita pwedeng gutumin. Kung sana marunong kang gumawa ng apoy. Apoy, Oo, nakuha mo. Apoy. Sa apoy. Masarap ang karne. apoy. Bakit ang lamig? Ang init-init kaninang araw.
Snow, ang init mo. Matulog ka. Sino ang nagtalukbong sa akin ito? Snow? Snow, kagabi, nagdagdag ka ng balahibo sa akin. Snow, ang considerate mo. Pero seryoso, kagabi yata, nanaginip ako. Nanaginip akong may mayakap sa akin. Hindi tigre isang tao. Snow, nilagyan mo ako ng balahibo kagabi. Snow, napaka-considerate mo naman. Pero seryoso, sa tingin ko, nanaginip ako kagabi. Nanaginip ako na may humawak sa akin. Hindi tigre, tao, puting buhok, napakainit. Baka sobrang lamig lang, gawa-gawa lang sa panaginip ko. Saan naman manggagaling ang tao dito? Snow, turuan mo akong gumawa ng apoy ngayon. Apoy, apoy, apoy. Pero kahapon, naintindihan mo naman. Kung makita ng munting babae ang anyong tao ko, mamumuhi kaya siya sa akin? Hindi ako makapaniwala. Ang mga sinaunang tao ay nakakagawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskis. Bakit hindi ko magawa? Halos paltos na ang mga kamay ko. Kung ikaw ay magaling, ikaw na lang gumawa. Hindi ako makapaniwala. Ang mga sinaunang tao ay marunong gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskis. Bakit hindi ko magawa? Malapit nang pumaltos ang mga kamay ko. Kung gayon, ikaw na ang gumawa. Hindi mo rin magawa. Sa tingin mo, mapapainit mo ito gamit ang init ng katawan mo? Iyan ay hindi apoy. Pawis iyan. Kalimutan na lang, buong araw ko itong ginagawa. Bukas ko na lang malalaman. Masyadong malamig. Ano? Malamig. Isa. Snow. Ang munting babae ay hindi kumakain ng hilaw na karne. Kahit isda? Gusto mo bang kainin ko ito? Tiyak na hindi ako mangahas kumain ng hilaw na isda. Kailangang ihaw. Apoy! Ang munting babae ay hindi kumakain ng hilaw na karne. Kahit isda? Gusto mong kumain ako ng ilan? Mas natatakot pa ako kumain ng hilaw na isda. Kailangan itong iihaw. Apoy, naintindihan mo? Ang mainit na bato ay dapat na kayang lutuin ito. Ang init! Mukhang luto na. Luto na! Talagang luto na! Diyos ko, ito ang pinakamasarap na isda na natikman ko sa buong buhay ko. Subukan mo. Sige, subukan mo lang. Ayaw mo ng lutong isda, edi kainin mo ang hilaw mong karne, at kakainin ko ang lutong isda ko. Hinuli mo pa ito para sa akin. Snow, napakabait mo talaga. Sana maintindihan mo ako. Diyos ko, ito ang pinakamasarap na isda na natikman ko sa buhay ko. Subukan mo? Tara, subukan mo. Hindi mo gusto ang lutong isda. Kumain ka na lang ng hilaw mong karne at kakainin ko ang lutong isda ko. Hindi ko naisip na may ganitong mainit na sandali. Ang tribong tigre ay laging hinahamak, kaya kailangan naming lumaban para sa sarili naming mga babae. Hindi kita hahayaang makatakas, aking kapareha. Snow, Snow, saan ka pumunta? Ay nako, ang taas. Kailangan kong umihi. Anong gagawin ko? Tagal ko nang naghihintay at hindi pa bumabalik si Snow, kaya magtiis na lang ako. Nakakahiya. Palaging nakatira sa kuweba na mataas ay napakaabala.
Araw-araw na buhay, regla ko, lahat ay pahirap. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Kailangan kong kumbinsihin si Snow na tumira sa lupa. At hindi ko na pwedeng ipagpaliban ang pagtuturo sa kanya. Kailangan kong tiyakin na matutunan niyang intindihin ako. Hindi na ako makapaghintay na makita ang aking munting babae, umuuwi at yakap-yakapin. Ang buong kuweba ay amoy ng aking munting babae. Napaka-komportable. Tubig! Gusto ko ng tubig. Charis. Charis, ang pangalan ko. Charis. Charis ang pangalan ko. Ang ganda niya talaga. Mabilis ang tibok ng puso ko. Tubig, puno, bato, damo. Charis, Snow. Charis. Lakad? Takbo. Hindi man lang ako makalakad ng hindi nadadapa. Munting babae, pinalayas ka ba ng tribo dahil mahina ka? Ah, ganun. Munting babae, ang liit mo naman, dahil ba hindi ka tumangkad kaya ka iniwan? Huwag kang malungkot, munting babae. Mananatili ako sa iyo mula ngayon. Hindi kita iiwan kailanman. Sumusumpa ako sa Diyos ng mga hayop. Snow, paano kung bumaba tayo sa loob ng ilang araw? Ang bato ay masyadong mataas. Hindi ako makababa. Snow, ang talino mo naman. Sinong mag-aakala na ang tigre ay marunong magluto at gumawa ng kumot? Hindi naman masama ang madalas sa gubat. Buti na lang nandito ka. Itong lugar para sa kama ng balahibo. Itong lugar para sa mesa. Kalimutan mo na. Basta hindi tumutulo. Okay lang. Ang tigre ay marunong gumawa ng bahay. May natutunan ako ngayon. Diyos ko, naghahabi ka ng pader. Marunong bang magtayo ng bahay ang mga tigre? Wow, una sa lahat, Diyos ko, hinahabi mo ba talaga ang mga pader? Parang ako ang walang silbi. Naku, andito na ang regla ko. Naaamoy ko ang dugo. Nasaktan ang munting babae. Ang pagdurugo ay kamatayan. Iiwan ba niya ako? Snow, tapos ka na ba? Snow, huwag kang umiyak. Normal lang ito. Hindi ako mamamatay. Ang prutas na ito ay makakapagpawala ng sakit. Brian, pinatay mo ang kapatid kong lalaki. At ngayon, naglakas loob kang pumunta sa teritoryo ko? Gusto ko ang prutas na iyan. Akala mo ba ibibigay ko sa'yo? Ang babae ko, kailangan niya ito. Isang tigre na halimaw ay may babae? Noon, hindi mo man lang kayang protektahan ang sarili mong teritoryo. Kung kaya ko o hindi, malalaman natin pagkatapos lumaban. Akala mo ba dahil tinalo mo ang walang kwenta kong kapatid, matatalo mo ako? Hindi malalaman kung hindi susubukan. Karapat-dapat ba ang isang tigre na halimaw sa isang babae? Dati, hindi mo man lang maipagtanggol ang sarili mong teritoryo. Kung kaya ko o hindi, malalaman natin pagkatapos nating lumaban. Akala mo dahil tinalo mo ang aking walang kwentang kapatid na lalaki, kaya mo akong talunin? Hindi malalaman hanggat hindi natin subukan. Subukan mo. Isugal mo ang buhay mo. Bitawan mo. Hindi ko bibitawan. Para sa isang babae, itatapon mo ang buhay mo? Mas mahalaga siya kaysa sa buhay ko. Baliw. Kayong mga tigre na halimaw ay lahat baliw. Hindi ka makakabalik. Ang lala ng sugat mo. Mamamatay ka sa daan. Kahit ikamatay ko, ibabalik ko ang prutas. Ano ba ang magaling sa babaeng iyon? Sobrang pagod, sobrang antok. Gusto kong tawagan si Snow, pero hindi ko maiangat ang mga mata ko. Snow. Snow. Nasaktan ka. Saan ka nasaktan? Gaano kalala?
Pumunta ka para kumuha ng gamot para sa akin. Inumin mo at hindi sasakit. Baliw ka ba? Hindi ako mamamatay dahil sa regla. Muntik ka nang mapatay. Huwag mo akong alalahanin. Tingnan ko ang iyong mga sugat. Snow, ang kulit mo. Paano ka nasaktan ng sobra? Bakit mo ako tinitingnan? Bakit ang bait mo sa akin? Epektibo talaga. Bumalik ka, iyon lang ang mahalaga. Masaya lang ako na bumalik ka. Sino ka? Sino ka? Wala, nanaginip lang. Parang totoo talaga. Sa wakas nakabalik ka na. Sa buhay na ito, hindi na kita bibitawan. Simon? Parang pangalan ng tanyag na tao, no? Hindi ko maalala. Snow, dalhin mo ako sa batis lihim para maligo. Snow. Snow, namumula ka. Anong ikinahihiya mo, Snow? Ako ang naaabuso, ha? Sige, sige. Titigil na ako sa pang-aasar sa'yo. Ang baho ko. Kailangan ko maligo. Ang munting babae ay nangangailangan ng paligo. Dapat ba akong tumalikod? Pero paano kung may panganib sa paligid? Ano bang ikinahihiya mo? Tigre ka eh. Tao ako. Hindi nga tayo pareho ng uri. Sige, bantayan mo lang ako sa dalampasigan. Huwag kang dudungaw. Ang lamig. Snow, huwag kang lilingon. Ang lamig. Snow, huwag kang lumingon. Pinuno, gusto mo akong makita? May isang babae sa teritoryo ng Puting Tigre. Isang babae? Siya ay dinala ng isang tigre na halimaw. Pumunta at ibalik siya. Pinuno, iyon ay isang babae ng tribong tigre. Kung bigla akong papasok. Hindi siya kabilang sa tribong tigre, ni sa Puting Tigre na iyon. Siya ay akin. Mag-iisa muna ako ng ilang sandali. Ngunit tandaan mo ito, iiwan ko siya sa iyo. Kung mawalan siya ng kahit isang buhok, papatayin kita. Oo, Pinuno. Snow, gusto kong kumain ng itlog ng ibon. Isa lang. Hindi pa ako nakatikim ng itlog ng tribo ng halimaw. Pakiusap? Pangako hindi ako tatakas. Maghihintay ako sa'yo sa bahay. Tumatawa siya. Ang tribo ay hindi pa nakakita ng ganoong katalinong babae. Bakit hindi pa bumabalik si Snow? Sino ka?
Huwag kang matakot. Nandito ako para kunin ka. Sino ka? Hindi kita kilala. Snow! Snow! Ang munting babae na nakatira kasama ang tribong tigre ay tiyak na labis na nagdusa. Sumama ka sa akin. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Ay! Pakawalan mo ako, Snow. Hindi ako magwawala tungkol sa pagkain ng itlog ng ibon. Hindi na ulit. Tiyak na iyong halimaw na tigre ang nananakit sa munting babae. Iniligtas ko ang munting babae at naiyak siya sa tuwa. Hindi kita sasaktan. Malalaman mo pagdating mo sa tribong ahas. Mas maganda ito ng 100 beses kaysa sa tribong tigre. Snow! Snow! Hahanapin mo ako, di ba? Parang sanga ang mga binti mo. Hindi ka man lang pinapakain ng sapat ng tigre na iyan. Masakit ba? Hindi, okay lang. Salamat. Kawawa naman. Buti na lang inutusan ako ng pinuno na iligtas siya. Kawawang bata. Huwag kang umiyak. Okay lang ako. Anak, ang tribong tigre ay pawang mga halimaw. Nagnanakaw sila ng mga babae at pagkain. Hindi nila pinapahalagahan ang buhay ng sinuman. Nakatakas ka dahil pinagpala ka ng Diyos ng mga hayop. Hindi. Iba si Snow. Ginagapos ka ba niya? Hindi. Hindi ka ba niya pinalalabas? Hindi. Hinahayaan niya akong pumunta kahit saan. Sinasaktan ka ba niya? Hindi. Hindi man lang niya ako kayang sigawan. Hindi mo naiintindihan. Ang mga halimaw na tigre ay mabait sa mga babae para magkaroon ka ng mga kuting ng tigre. Kapag hindi ka nasariwa, Hahanap siya ng bago. Siya. Nag-iihaw siya ng isda para sa akin. isang isda lang, nabibihag ka na. Anak, si Zian ay makapagbibigay sa iyo ng 100. Zian, halika rito. Ang batang ito ay walang kasama. Ikaw ay isang mandirigma ng tribo. Bata at malakas. Paano kung Hindi. Ako. Mayroon na akong iba. yung halimaw na tigre, kinukulong kanya sa kuweba? Hindi man lang siya marunong gumawa ng apoy. Ano bang maganda sa kanya? Gumagawa siya ng isdang inihaw sa bato para sa akin. Isdang inihaw sa bato? Anong klaseng kabaliwan na paraan niyan? Si Zian ay marunong gumawa ng nilagang palayok. Nasubukan mo na ba? Gagawa siya ng isdang inihaw sa bato para sa akin. Isdang inihaw sa bato? Anong klaseng kakaibang paraan ng pagluluto yan? Si Zian ay gumagawa ng nilagang palayok. Nasubukan mo na ba? Manggagamot, huwag mo siyang pilitin. Inaalagaan ko lang siya. Palagi kang umaatras. Mawawala sa iyo ang iyong kapareha sa ganitong paraan. Anak ko, gumaling na ang sugat mo. Sumama ka kay Zian. Maaari kanyang protektahan. Pumasok ka. Dito ka na mananatili mula ngayon. Sa bahay na lang ako ng manggagamot. Masyadong maliit ang bahay ng manggagamot. Masyadong mabaho ng mga damo. Hindi ka makakatulog ng maayos. Punit-punit ang damit mo. Ipinaayos ko ito mula sa balat ng usa. Malambot ito. Hindi nito kakalmutin ang balat mo. Hindi ko ito matatanggap. Ako. Malaki ang utang ko sa iyo. Hindi mo kailangang bayaran ako. Kumain ka na. Masyado kang payat. Zian, bakit ang bait mo sa akin? Dahil karapat-dapat ka. Pero wala naman akong ginawa. Ngumiti ka noong araw na iyon sa teritoryo ng tribong tigre. Ngumingiti ka habang kumakain ng prutas. Hindi pa ako nakakita ng ngiti na tulad niyan. Zian, may gusto ako. Zian, may gusto ako. Alam ko, Bakit? ang gusto mo ay problema mo. Kung paano kita tratuhin ay sa akin. Snow, namiss kita. Ano to? Pulot, ito ay pambihirang pagkain. Nakuha ko ito mula sa 300 milya ang layo, sa Pugad Bangin.
Bangungot? Eto, uminom ka ng tubig. Paano mo nalamang magigising ako? Ganito ka rin nagising kahapon. Zian, naisip mo na ba na baka hindi kita magustuhan? Oo, Hindi ka ba natatakot na sayang lang? Zian, naisip mo na ba na baka hindi kita magustuhan? oo, naisip ko. Hindi ka ba natatakot na sayang lang ang pagsisikap? Hindi ako nakikipagkompetensya. Gusto ko lang malaman mo na sa mundong ito, hindi lang ang puting tigre ang mabait sa'yo. Tandaan mo lang, na may lugar dito. Na laging may malambot na higaan at matatamis na prutas para sa iyo. Sapat na iyon. Ang tribong tigre ay hindi malayang makapasok sa ibang tribo. Mawawalan ako ng buhay at hindi ko maililigtas ang munting babae. Talagang hindi makakapunta ang manggagamot. Mahina ang kanyang mga binti. Hindi siya makalakad ng ganito kalayo. Mag-isa na lang akong gumala. Mapanganib ang palengke. Sumama ka sa akin. Kinulong nila ako sa kuweba taguan at hindi nila ako pinapalabas. Tingnan mo, puro peklat ako. Ang tribong tigre ang may gawa nito. Tumakas ako mula sa teritoryo ng tribong tigre. Inako ako ng tigreng iyon bilang kanyang babae. Binubugbog o sinisigawan niya ako araw-araw. Ipinanganak ko ang 2 anak para sa kanya. Nabalitaan ko noong nakaraang buwan. Inagaw nila ang 2 babae ng silangang tribong usa. Na babae. Okay ka lang? Ayos lang ako. Manatili ka sa tabi ni Zian. Ikaw yata ang munting babae na nailigtas mula sa tribong tigre. Manatili ka kay Zian. Ikaw siguro ang munting babae na iniligtas mula sa tribong tigre. Ako, hindi ako tumakas. Ako ay... Siya ay panauhin ng pinuno. Huwag ituro. Charis, sabihin mo sa akin, Sinaktan ka rin ba ng halimaw na tigre na iyan? ikinulong ka rin ba niya? Hindi niya ako sinaktan. Mabuti ang pakikitungo niya sa akin. Hemp, Mabuti ang pakikitungo? Charis, bata ka pa, nalinlang ka ng halimaw na tigre. Nagpapanggap silang mabuti. Maiintindihan mo kapag may anak ka na. sadyang iba siya. Ang tawag sa kanya ay Snow. Nag-iihaw siya ng isda para sa akin. Nag-aayos siya ng balahibo para sa akin. Muntik na siyang mamatay sa pagprotekta sa akin. Kawawa naman, nananaginip pa. Ang halimaw na tigre ay halimaw na tigre. Hindi mababago ang kanyang ugali. Gusto kong bumalik. Halika, ilalayo kita. Ibaba mo ang iyong ulo. Ang pinuno ay lumabas na mula sa pag-iisa. Ipagpapatuloy. Ibaba ang ulo. Wala si pinuno. Siya talagang bumalik. Sino siya? Pinuno Simon. Simon? Parang pamilyar. Bumalik ka na sa wakas. Sandali. Anong pangalan mo? Charis. Charis. Nagkakilala na ba tayo? Ano sa palagay mo? Ako, hindi kita kilala. Pinuno, hindi siya maganda ang pakiramdam. Umiiyak ka. Bakit? Umiiyak ka. Bakit? Hindi ko alam. Masama lang ang pakiramdam ko. Alam mo ba kung sino ako? Pinuno ng tribo. Okay lang. Dahan-dahan lang. Pakawalan mo ako. Tulong! Si Clarissa. Ibaba mo siya. Ito ay teritoryo ng tribong ahas. Tribong ahas? Akala mo takot ako? Lumangon ka. Takbo.
Hindi. Ito ay mas malambot pa. Snow? Nasaan ka? Itutuloy. Takbo. Huwag kang mag-alala sa akin. Umalis ka na. Snow, ang iyong mga ngipin. Ryan, nasa loob si Zian sa kanya. Buhay pa siya. Gumagalaw siya. Zian, Zian. Ikaw. Ikaw pala, kaya hindi ito panaginip. Nasaktan ka ba? Bakit mo ako iniligtas? Mas maganda ba kung namatay na lang ako? Inutusan ako ni Charis. Huwag mo akong sundan. Tumigil ka dyan. Bakit ka tumatakbo? Huwag kang tumingin. Bakit? Ako. Hindi ako gwapo. Ang guwapo mo. Paano naman hindi ka gwapo? Hindi ka ba nahihiya? Kaya tuwing gabi, nagaan yung tao ka para ako'y takpan? Kaya tuwing gabi, nagaan yung tao ka para ako'y takpan? Bakit ayaw mo akong makita sa araw? Itutuloy. Kaya tuwing gabi, ikaw nagiging tao at inaalagaan ako? Oh, Bakit hindi mo ako hinahayaang makita ka sa araw? takot kang mapuot sa akin. Bakit ako mapupuot sa iyo? Ang tatay ko ay napupuot sa akin mula nung bata ako. Iniwan ako. Ang tribong tigre ay ayaw sa akin. Walang tribo ang tatanggap sa akin. Sino ang nagsabi niyan? Gusto kita. Pasensya na. Ano? Nabigo akong protektahan ka. Pinayagan ko ang isang tao na kunin ka. Naghanap ako ng 3 araw at gabi. Akala ko ayaw mo na sa akin. Hindi ako tumigil sa paghahangad sa iyo. Sa pilitan niya akong kinuha. Naghihintay ako sa iyo. Ano ang gusto mong sabihin? Charis? Wala akong tribo. Walang teritoryo. Wala akong anuman. Ngunit gusto kong maging kapareha mo. Gusto kong manatili sa tabi mo, magpakailanman. Ito ba ay isang pag-amin? Itutuloy. Charis, wala akong tribo. Walang teritoryo. Wala akong anuman, pero gusto kong maging kapareha mo. Gusto kong manatili sa iyo magpakailanman. Pag-amin ba iyan? Sabi ko, oo. Sabihin mo muli. Oh. Snow, umiiyak ka. Hindi ako. Doon, may amoy ng tribong tigre malapit sa batis lihim. Lumabas ka, hayop na tigre? Hindi ka gusto dito. Tigreng basura, umalis ka sa ating teritoryo. Ano ang ginagawa niyo? Pinatay niya ang pulang tigre. Iniligtas niya sina Zian at Clarissa. Walang mabuti mula sa tribong tigre. Pinatay niya ang kanyang sariling uri para lang magnakaw ng ating mga babae. Siya ang aking kapareha. Hindi siya nandito para magnakaw ng mga babae. Siya ang kapareha ko. Hindi siya isang nangaagaw ng babae. Kapareha? Ikaw at siya? Niloko ka niya. Ang tribong tigre
ang magaling magpanggap. Kapag hindi ka nasariwa, kakainin ka niya. Pinrotektahan niya ako at ang mga miyembro ng tribo ninyo. Puno siya ng sugat. Bulag ka ba? Panginoong Zian, itago ninyo ang inyong mga armas. Iniligtas nga niya ako at si Clarissa. Pero isa siyang halimaw na tigre. Sabi ko, itago ninyo ang inyong mga armas. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, Zian. Okay ka lang? Ayos lang ako. Narinig ko ang kaguluhan. Nag-alala ako na may nangyari sa'yo. Iniligtas mo sina Clarissa at ako? Utang ko sa'yo. Hindi na kailangan. Charis, sumama ka sa akin pabalik sa tribo. Ang manggagamot ay makapagbibigay sa'yo ng mas magandang tirahan. Nandyan din si Clarissa. Pwede kang makipagkaibigan. At magkakaroon ka ng ligtas na tirahan. Paano siya? Ang mga halimaw na tigre ay hindi makapasok sa tribo. Ito ang patakaran. Hindi rin ako makakapasok. Kaya mo. Iniligtas mo si Clarissa at ibinalik kita. Hindi ka hahadlangan ng tribo. Kung nasaan siya, doon din ako. Sigurado ka ba? Iniligtas mo si Clarissa at ako ang nagbalik sa iyo. Hindi ka titigilan ng tribo. Kung nasaan man siya, doon ako. Sigurado ka ba? Sa labas, wala kang mainit na kubo na may balahibo. Walang kuweba para sa pag-iimbak ng pagkain. Mamamatay ka sa lamig, sa taglamig. Kasama ko siya. Siya? Hindi kita pipilitin. May isang bukas na espasyo sa liblib na burol. Malapit sa bahay ni Clarissa. Matutulungan kitang magtayo ng silungan. Maari kang manatili doon pansamantala. Sian, Sabi mo pupunta ka kung nasaan siya. Kung gayon, hayaan mo akong gawing mas komportable ka. ano? Sabi mo lang ako ang iyong kapareha. Oh. Ulitin mo. Hindi na uulitin. Bakit ka nag-iisip? Kung hindi tayo aalis agad, magdidilim na. Hindi ako susuko. Ingat. Gasgas ang mga kamay mo. Ayos lang. Patatas! Patatas talaga sila! Patatas. Talagang patatas sila. Masarap kapag inihaw. Mas mabango pa kaysa sa isdang inihaw sa bato. Huwag kang mag-alala. Dumating na ang hapunan. May inihaw na kuneho tayo ngayong gabi. Nasugatan si Clarissa. Dalhin mo sa kanya para gumaling siya. Hintayin mo ako sa labas. Babalik ako agad. Sigilan mo ang pagpapanggap na patay. Bumangon at lumaban. Clarissa, Charis, anong ginagawa mo rito? nagdala ako sa iyo ng pagkain. Si Brian ang naghukay ng mga patatas. Siya ang nakahuli ng kuneho. Ang tigreng iyon. Ang pangalan niya ay Brian. Iniligtas niya ang buhay mo. Naalala mo ba? Wala akong malay noong oras na iyon. Siya iyon. Pasalamatan mo siya sa pagligtas sa akin. Charis, nandito ka pala. Sumama ka rin sa pagsasaya sa apoy ngayong gabi. Pagsasaya sa apoy? Charis, nandito ka. Halika sa pagsasaya sa apoy ngayong gabi. Pagsasaya sa apoy? Oo, ginagawa ito taon-taon bago ang taglamig. Kanta, sayaw, barbecue. Ang saya-saya. Pwede ba akong pumunta? Kaibigan ka ni Clarissa at iniligtas mo ang buhay ni Clarissa. Hindi ka pipigilan ng tribo. Charis, sa pagsasaya sa apoy, ano ang pinakakapanapanabik na bagay? Ano? Ang pinuno ay pumupunta taon-taon. Lahat ng mga babae sa tribo, Gustong umupo sa tabi niya. anong kinalaman ko doon? Sa pamilihan ng tribo noong araw na iyon, Tiningnan ka ng pinuno ng iba. Si Simon ay isang mahusay na pinuno. Mapalad ang tribo na mayroon siya. Pinuno, kailan siya dumating? Pupunta ka sa pagsasaya, sa apoy, ngayong gabi. Pwede bang isama ang kapareha ko? Ang mga halimaw na tigre ay hindi makapasok sa tribo. Ito ang patakaran.
Sige, kung gayon, hindi na rin ako pupunta. Si, Isama mo si Brian. Hindi makakapasok ang mga halimaw na tigre sa tribo. Iyan ang patakaran. Sige, kung gayon, hindi na rin ako sasama. si, Isama si Brian. Pinuno, pero sa anyong tao lamang, walang anyong hayop, walang armas. Okay. Charis, dito. Charis, umupo ka rito. Charis, may inihaw na karne dito. Charis, Clarissa, kumusta ang sugat mo? Ayos lang naman. Huwag kang mag-alala sa akin. gumaling na. Bakit nakaupo ka pa? Ibigay mo sa akin. Hindi pa gumagaling ang sugat ko. Zian, wala ka bang hiya? May upuan ka na? Bakit mo pa kinuha ang akin? Swerte mo, at napakabait ko. Subukan mo ang inihaw ko. Hindi ako gutom. Paano nakapasok ang isang halimaw na tigre? Pinayagan ito ng pinuno. Anyong tao lamang, walang armas. Paano nakapasok ang tigre na halimaw? Umayag ang pinuno. Sa anyong tao lang, bawal magdala ng sandata. Halika, umupo ka sa tabi ko. May upuan na ako. Umupo ka sa tabi ko. Sabi niya may upuan na siya. Kausap ko siya. Hahanapin ko si Clarissa. Hindi ka na naman kakain? Anong ginagawa mo dito? Ayoko nang umupo doon. Dinala mo talaga siya rito? Hindi ka ba takot sa sasabihin ng iba? Siya ang kapareha ko. Ang kulit mo talaga. Sabihin mo sa akin ng totoo. Kapag tiningnan mo ang pinuno, sumasakit ba ang dibdib mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maipaliwanag. Yung tingin mo sa kanya, parang hindi mo siya estranghero. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sasayaw ako. Huwag kayong tumambay dito, kayong dalawa. Ang lamig. Hindi ako aalis. Nilalamig ka ba? Hindi. Sinungaling. Itutuloy. Nilalamig ka ba? Hindi. Sinungaling. Hindi ka ba natatakot na makita nila tayo? Hayaan mo silang makita. Zian, gusto mo akong makita? Oh, Anong meron? kailangan kitang kausapin para linawin ang mga bagay. Sige, sabihin mo. Alam kong hindi mo ako gusto. Huwag mong tanggihan. Hoy, hindi ako bobo. Mula nung araw na ibalik kita, alam ko, kapag tinitignan mo ako, walang liwanag sa iyong mga mata. Ngayon, nung tinitignan mo siya, meron. Zian, Sinubukan ko. Akala ko sa paglipas ng panahon, makikita mo rin ako. Pero, naiintindihan ko na ngayon. pasensya na. Wag. Wala kang ginawang mali. Gusto ko lang sabihin sa'yo ngayon, tama na. Dati, may maliit akong pag-asa, pero ngayon, tuluyan na itong nawasak. Hindi naman sa ayaw kong lumaban, pero hindi ako mananalo. Ang nasa puso mo ay hindi ako. Ang nasa puso mo ay hindi ako. Kahit gaano karami ang ilagay ko sa harap mo, hindi nito mapupuno ang puwang na iyon. Napakabuti mo sa akin. Talaga. Oo, alam ko na ganoon. Pero ang pagiging mabuti sa isang tao at ang paggusto nila sa'yo ay hindi pareho. Itinuro mo sa akin yan. Simula ngayon, ako na ang bahala sa mga usaping militar ng tribo. Kapag nakita mo ako, huwag mo akong iwasan. Hindi kita iiwasan. Ayos lang. Charis, Ano? kung sakaling tratuhin ka niya ng masama, lumapit ka sa akin. Hindi darating ang araw na iyon. Sana hindi. Ayaw mo bang malaman kung sino ang nasa puso ko? Hindi, ayaw ko. Bakit? Natatakot kang sabihin mong iba. Ikaw. Ulitin mo yan. Hindi ko uulitin. Dahil lang sinabi mo sa akin? Anong ingay yan? Anong problema? Ito
Itutuloy. Itutuloy. Anong ingay yan? Anong problema? Charis, Masakit. Saan masakit? Dito. Parang may sumusunog sa loob ko. tigil. Charisse, anong problema mo? Ilayo mo ako. Alisin mo ako rito. Siya. Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa. Masakit pa ba? Medyo gumagaan. Yung kantang yon, Hindi ko alam kung bakit. Pero parang kilala ko siya. kilala mo siya? Hindi yon. Yung sakit. Ang boses niya ay nagdudulot sa akin ng sakit. Ang boses niya, masakit. Hindi na ako pupunta sa pagsasaya sa apoy. Sampung libong taon. 10,000 taon. Bakit mo akala kaya mong makipag-compete sa akin? Snow, Hmm, ang init mo. um, Lagi mo na lang sinasabi, Amel. Punit-punit na itong balahibo mo. Gaano mo na ito katagal suot? Hindi ko maalala. Hindi rin magkasya sa akin ang akin. Ibinigay ito sa akin ni Zian. Masyadong malaki. Laging natatanggal. suotin mo ang akin. Sa'yo, binigay mo sa akin ang sa'yo. Ano ang isusuot mo? Hindi ako giniginaw. Oo, hindi ka giniginaw. Pero ayaw ko. Gusto ko ng bagay sa akin. Manghuhuli ako ng balahibo. Marunong ka ba maggupit niyan? Aalis ako para manghuli ng balahibo. Alam mo ba kung paano ito hiwain? Ah, hindi. Bahala na. Tatanungin ko ang manggagamot. Tingnan mo kung mayroon sa tribo na kayang gawin ito. Tatanong ako. Hindi ka papasukin ng tribo mo. Ang mga hayop na tigre ay hindi pwedeng pumasok. Hindi ako papasok. May ipapasa lang akong mensahe. Kanino? Hinahanap mo ako? Hindi ikaw. Sino kung gayon? Ang manggagamot. Kailangan ni Charis na gumawa ng damit mula sa balahibo. Ang paggawa ng damit mula sa balahibo ay nangangailangan ng tela. Ang pinakamagandang telang may printang hayop ng tribo. Meron ako. Ano ang gusto mong kapalit? Isang piraso ng tela. Para sa 10 ngipin ng adult na hayop na hiyena. 10? Isang hayop na hiyena ay kayang pumunit 3 ganap na halimaw na tao. Gaano katagal? Bago ang taglamig. Kung hindi ko makuha ang mga ito, mananatili sa iyo ang tela. Sang-ayon. Talagang aalis siya? Hayaan mo siyang umalis. Mas mabuti kung mamatay siya. Nasugatan ka. Wala iyon. Gasgas lang ng sanga. Saan ka pumunta? Nasaktan ka. Wala yon. Gasgas lang ng sanga. Saan ka pumunta? Naglakad-lakad lang. Naglakad-lakad? At duguan ka? Ryan, tingnan mo ako. Pumunta ka sa tribo. Sa labas lang ako tumayo. Di pumasok. Para saan? Tungkol sa tela. Sabi ni Simon na mayroon siya. Gusto niya ng mga nakamit sa pangangaso, kapalit. Pumayag ka? Oh, Para saan? 10 pangil ng hayop na hiyena. Hindi, di ko na gusto ang damit. Gusto mo yon? Ayoko. Sinungaling ka. Masyadong malaki ito. Hindi kasya. Di komportable. Hindi pa rin katumbas ng 10 hyena. Oo naman. Sulit kung isusuot mo. Baliw ka. Oh. Kailangan hugasan ng prutas. Hugasan mo yung sayo. Una, tapos na. Char. Pagod? Hindi naman. Madulas ang daan. Mag-ingat ka. Bakit niya tayo sinusundan?
Bakit siya sumusunod? Sabi niya gusto niyang makita kung kumusta ang pangangaso. Hindi ko kailangan na bantayan niya ako. Akin ang tela. Pupunta ako kung gusto ko. Tara, tapusin natin. Aray, Okay ka lang? Masakit ba? Kaya mo bang tumayo? dahan-dahan lang. Hindi ako makahinga. Ang paa mo. Tingnan ko nga. Masakit. Magiging mahinahon ako. Huwag mo hawakan. Kapag hinawakan mo, lalong sumasakit. Ano ngayon? Itutuloy. Huwag mo itong hawakan. Mas masakit pag hinawakan mo. Ano ang gagawin natin? Tulungan mo lang akong maupo. Namamaga ito. Magpapacheck tayo sa manggagamot pagbalik natin. Ayos lang. Pilipit lang. Sana hindi na lang kita isinama. Gusto ko namang sumama. Gusto ko ng bagong damit. Mangangaso ako. Maghintay ka rito. Hindi mo ba sinabi na mapanganib ang mga hayop na hiyena? Hindi naman sila mapanganib. Eh gusto kitang panoorin. Hindi. Hinawakan niya ang kamay niya. Pinapahawakan niya ang mukha niya. Nakangiti siya sa kanya. Eto. Salamat. Sampung libong taon na ang nakalipas. Sa huli, nakalimutan mo ako. 10,000 taon na ang nakalipas. Nakalimutan mo na ako sa huli. Tungkol sa taglamig. Ligtas ang tribo. Pwede mo siyang dalhin. Ang kondisyon ay patrol sa hangganan. Sa buong taglamig. Ang tribo ang mag-aayos kung saan siya titira. Pwede mong tanggihan. Ang kubo sa liblib na burol ay hindi makakayanang makaraos sa taglamig. Sumasang-ayon ako. Gusto kong hayagan tumayo sa tabi ni Charisse. Brian. Alam kong galit ka sa akin. Pero umatras ka ngayon. Hindi ako umatras para sa iyo. Mas bihira pa ang umatras para sa kanya. Gusto mo? Ipagpapatuloy. Gusto mo ba? Mukhang maganda. Ang ganda talaga ng telang ito. Ang lambot at init. Natutuwa akong nagustuhan mo. Sinabi ng manggagamot 2 lang ang rolyo ng telang ito sa buong tribo. Si Simon talaga ang nagbigay nito para sa kalakalan. Medyo kakaiba siya. Mukhang malamig at malayo. Pero hindi naman siya ganoon kasama. Charis. Hmm? Sinabi sa akin ni Simon na magtatagal kami sa taglamig. Taglamig? Gusto niyang doon tayo sa tribo, sa taglamig. Talaga? Ang galing. Pwede kang sumama sa akin? Oo naman. Pero kailangan kong panatilihing ligtas ang tribo. Anong ibig mong sabihin? Mga regular na patrol at pangangaso lang. Huwag kang mag-alala. Kailan tayo aalis? Sa ilang araw, bago ang unang niebe. Eh di hindi ka pupunta kahit saan sa mga susunod na araw. Dito ka lang sa akin. Nakakita kami ng isang grupo ng hayop na hyena sa silangang lambak. 12 sila, kasama ang isang nag-iisang toro na may malaking sungay. Isang toro na may malaking sungay. Kaya nang isa sa mga iyan na patumbahin ang 5 malalaking lalaki. Baka na may malalaking sungay, yan kayang pumatumba ng 5 malalakas na lalaki sa isang sugod. Ingat, Siya. lumapit ka, huwag sumugod. Hindi na. Patayin muna ang mga hayop na hyena, saka ang baka. Pero may 12 hayop na hyena.
Wala tayong laban sa kanila. Siya na lang ang lalaban mag-isa. Ipagpapatuloy. Huwag kang sumugod. Palibutan natin ito. Dalhin ang karne. Hayaan mong bendahe ko ito. Nagmamadali ka ngayon. Kung hindi ka nakaiwas, Patay ka na sana. Nakaiwas ako. ang batch na ito ng biktima ay magpapakain sa tribo sa loob ng 2 linggo. Lalo na ang torong iyon. Magaling kang gumalaw. 20 taon na akong nangangaso. Hindi pa ako nakakita ng sino mang humarap sa isang toro na may malaking sungay mag-isa. Iniligtas niya tayo. Kung ang torong iyon ay sumugod, kahit 3 sa atin ang patay na sana. Brian! Brian! Ang laking toro! Charis, narinig ko si Brian lang ang pumatay sa toro na may malaking sungay. Ang ganda ng huli. Huling pangangaso, bago ang taglamig. Higit pa sa inaasahan. Isang tao ang pinakamarami. Zian, Umakyat ka. maganda ang pamumuno ni Zian sa grupo. Pinuno, simula ngayon, ako. Na-promote si Zian bilang pangalawang pinuno. Ilang taon na si Zian? Siya ang pinagkakatiwalaan ng pinuno. Salamat, Pinuno. Ang nahuli mong hayop, Ibinibigay ko ito sa aking mga tao. May problema ka? Bahala na. Maghanap ako ng mga halamang gamot. Dito ka lang. Charis. Oh. Huwag kang pumunta sa kanya. Itutuloy. Charis. Uwa. Huwag kang pumunta sa kanya. Babalik ako agad. hinahanap mo ako? Bakit mo pinapromote si Zian? May kakayahan siya. Ginagamit mo si Zian, 'di ba? Ginagamit? Ginagamit mo si Zian para pigilan si Brian. Matalino ka talaga. Hindi ako matalino. Nakikita ko lang ito ng malinaw. Kahit ano pa man, ang labanan ng kapangyarihan sa mga tribo hindi dapat tayo kasali. Ganun ka pa rin dati. Pinoprotektahan mo ang sa iyo. Pumunta ka sa kanya. Oh? Huwag ka nang pumunta sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Natatakas ako kasama siya? Hindi ka. Paano mo alam? Di ka ba natatakot na isama ko siya? Hindi mo gagawin. Paano mo nalaman? Natatakot ka sa lamig. Masyadong malamig doon sa kinaroroonan niya. Nagbibiro ka pa ba? Huwag kang mainis. Pangalawang pinuno. Ito ay mga marka ng kagat mula sa tribong Tigre. 70 taon na akong nabubuhay. Hindi ako magkakamali. Ginawa iyon ng halimaw na tigre. Sinabi ko na sa iyo,
wala ni isang mabuti sa tribong tigre. Parang pangil ng tigre nga sila. Brian, nasaan ka kagabi? Natutulog sa tribo. Sino ang makakapagpatunay niyan? Kaya ko. Kasama ko siya. Mapapatunayan ko ito. Kasama ko siya. Ikaw ang babae niya. Ang mga salita mo ay walang saysay. Namin. Ang mga sugat ay parang pangil ng tigre, pero maaaring hindi kay Brian yan. Hindi lang si Brian ang tigre, sa tribong tigre. Lahat ng tigre ay dapat mamatay. Ilang taon na ang nakalipas, pinatay nila ang kalahati ng tribo natin at dinukot ang 100 babae. Nakalimutan mo na ba? Palayasin siya. Bayaran niya ng kanyang buhay. Hindi ako yon. Pinaparatang mo siya. Maaari ka bang magtiwala sa mga salita ng isang tigreng halimaw? Sige. Kung hindi kayo naniniwala sa kanya, magsasalita ako. 12 hayop sa loob ng 3 araw, at isang torong may malaking sungay na mahigit 20 sa inyo ang hindi nangahas harapin, siya ang pumatay lahat mag-isa. At ang biktimang iyon, hinati-hati ninyo at kinain. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa gumagaling. Iyan ang dapat niyang gawin. Ang dapat niyang gawin, siya ay isang tigreng halimaw. Hindi ba lagi ninyo siyang pinapalayas? Kung palayasin ninyo siya, bakit siya manghuhuli para sa inyo? Iniligtas niya si Clarissa, iniligtas niya si Zian, at iniligtas niya ang marami sa inyo. Dahil lang sa ilang marka ng kagat, gusto ninyo siyang patayin. Ang mga marka ng kagat ang ebidensya. Sige, sabi ninyo may ebidensya kayo. Hayaan ninyong magtanong ako. Kagabi, may nakakita ba sa kanyang gumawa nun? May nakarinig ba ng kahit ano? Sige, sabi mo may ebidensya ka. Tanungin kita. Kagabi, may hayop bang nakakita sa kanya na ginawa iyon? May hayop bang nakarinig ng kahit ano? Wala. Isang marka ng kagat lang at gusto mo siyang i-frame? Ikaw, Hindi namin iyon tatanggapin. Kung ganito ang takbo ng tribo, aalis na kami. Tara na. Parang 10,000 taon na ang nakalipas. Kapag gusto mong protektahan ang isang tao, sasabihin mo kahit ano. Pinuno, kailangan nating imbestigahan ito. Hindi tayo maaaring mag-convict batay sa isang marka ng kagat. Imbestigahan. Hanapin ang totoong pumatay sa loob ng 3 araw. Ang sugat ay mukhang mula sa mga pangil ng tigre, ngunit hindi sa iyo. Paano mo nalaman? Hindi ka lang kumakagat sa lalamunan kapag pumapatay. Baliin mo ang leeg. Kilala mo ako ng mabuti. Iniligtas mo ako minsan, naaalala ko. Aalamin ko ang totoo nito. Tiwala ako sa iyo. Huwag mo akong iwan. Charis. Masamang panaginip? Oh, Ano ang pinangarap mo? parehong panaginip. Ang lalaking nakaitim, lumuluhod at umiiyak. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Pero alam kong umiiyak siya. Madalas mo bang panaginipan ito? Oo, mula nang pumunta ako rito. Snow, sa tingin mo ba? Nakalimutan ko na ang isang bagay na talagang mahalaga? Baka hindi mo nakalimutan. Anong ibig mong sabihin? Wala. Balik ka sa pagtulog. Charis, Oh, kung isang araw, maalala mo ang iyong nakaraang buhay, pipiliin mo pa ba ako? Itutuloy. Kung isang araw, maalala mo ang nakaraang buhay mo, pipiliin mo pa ba ako? bakit bigla mo itong itatanong? Yung lalaki sa panaginip mo, hindi siya ako. Madalas mo siyang panaginipan. Umiiyak ka para sa kanya. Nagluluksa ka para sa kanya. Kung isang araw maalala mo siya at maalala mo lahat, pipiliin mo pa ba ako? Hindi ko alam ang nangyari sa nakaraang buhay ko o kung ano ang nakalimutan ko. Pero alam ko ngayon, ang nasa tabi ko ay ikaw. Ang alam ko lang ay ngayon, gusto kong makasama ka. Alalahanin natin ang hinaharap mamaya. Bakit ka nandito? Nalaman ko na, hindi si Brian ang pumatay sa mga miyembro ng tribo. Sino kaya? Itutuloy. Nalaman ko,
Hindi pinatay ni Brian ang mga miyembro ng tribo. Sino iyon? Ang mga nakaligtas mula sa tribong Malaking Leon, nagtatago sa lambak sa silangan. Sinisisi nila ang tribong Tigre. Gusto nila tayong mag-away-away. Ha, ha. Sinabi mo ba sa tribo? Oo, pero kung paniniwalaan nila iyon, ibang usapan na. Eto, kunin mo. Ano ito? Isang regalo bilang paghingi ng tawad. Ayaw ko. Isoli mo. May bagyong darating sa tribo. Ang tribong Malaking Leon ay hindi titigil sa isang miyembro lang. Magkakaroon ng mas maraming gulo. Hindi ligtas para sa iyo dyan. Pumalik ka sa tribo. Si Brian, Pwede rin siyang sumama. Pero hindi ko garantisadong ang mga miyembro ng tribo ay hindi magiging galit sa kanya. Kunin mo na lang. Ito ay parang utang ko sa iyo. Sina, Ilalagay ko sa buhok mo. Ayan na. salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Sa iyo naman talaga yan. Salamat. Wala yon. Sa'yo naman iyan. Anong ibinigay niya sa'yo? Itong hairpin na buto. Sabi niya ay isang paghingi ng tawad. Maganda ito. Talaga? Huwag kang mainggit. Hairpin lang naman. Hindi ako naiinggit. Bakit hindi mo ako tingnan? Isang hairpin na 10,000 taon. Kilala ko yan. Pinuno. Mga kaaway na halimaw sa silangan, kanluran at hilaga. Hindi bababa sa 50. Mukhang mahirap ang labanan ngayong gabi. I-secure ang mga babae at mga anak. Ang iba, maghanda na. Zian, kumuha ka ng 20 mandirigma at bantayan ang silangan. Ako na mismo sa kanluran. Sa hilaga naman? Kaya mo bang bantayan? Hilaga. Pwede kang magbantay? Oo. Mag-ingat. Dito ka lang. Huwag kang pumunta. Kahit saan. Charis, magtago tayo sa loob ng bahay. Charis, Hindi ka pwedeng pumunta. Ikaw ang diyosa. Kailangan ka ng tribo. Eksakto dahil ako ang Diyosa, kaya kailangan kong pumunta. Mabuhay ka at hintayin mo ako. Babalik ako. hindi. Charis, Ano ang problema? Ipagpapatuloy. Charis, Anong problema? Naalala ko. Ikaw pala! Simon! Ikaw pala! Simon, hinintay mo ako ng 10,000 taon. oo. Huwag kang umiyak. Charis, ano bang sinasabi mo? Naalala niya rin sa wakas. Charis? Naaalala mo lahat? Oo, sinabi ko sa'yo na maghintay ka. Naghintay ako. Nakita mo lahat, itutuloy. Nakita mo lahat. Oh, Masakit ang ulo ko. Bakit kailangan kong maalala? Snow, ikaw ang mahal ko. Sa buhay na ito, ikaw lang ang mahal ko.
Babayaran ko ang utang mo sa kanya. Ano? Baliw ka ba? Paano mo babayaran? Gamit ang buhay ko. Gusto niya ang buhay ko. Kunin mo, kahit kailan. Huwag mong sabihin iyan. Huwag. Naghintay ako sa kanya ng 10,000 taon. Sa buhay na ito, may karapatan din akong makipagkompetensya. Akala mo makakapagkompetensya ka? Sabi ko kaya ko. Hindi maganda. Pumunta sa inyong mga pwesto. Charis, ayos ka lang ba? Pinili ko siya. Pero paano ang utang ko sa kanya? Agila. Itim na agila iyan. Nagtutulungan sila. Ang mga agila ay sumasalakay mula sa langit. Ang mga leon ay sumasalakay mula sa lupa. Sila ay nagtutulungan. Ang mga agila ay umaatake mula sa langit. Ang mga leon ay sumasalakay mula sa lupa. Ang kamalig. Nasusunog ang kamalig. Nandoon ang lahat ng pagkain para sa taglamig. Charis, Saan ka pupunta? Tumulong ka na sa kanila dati. Tulungan mo sila muli. Anong ginagawa mo dito? Sinusubukan kong iligtas ang pagkain. Itutuloy. Anong ginagawa mo dito? Sinusubukan kong iligtas ang pagkain. Hindi mo ito maililigtas. Sumama ka sa akin. Bantayan mo siya. tapos na ang lahat. Nawala na ang lahat. Charis, nababaliw ka na. Nag-aaway sila doon. Alam kong nandito ka. Naririnig mo ako. Sa nakaraang buhay ko, nailigtas ko sila. Kaya ko rin itong gawin sa buhay na ito. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Diyosa. Itutuloy? Diyosa. Charis. Charis. Nailigtas ba natin ang butil? Ligtas ito. Hindi pa nagigising si Charis. Itutuloy. Charis ay hindi pa gising. Hindi. Gumamit siya ng banal na kapangyarihan, hindi kinaya ng kanyang katawan. Mamamatay ba siya?
Hindi. Pero kailangan niya ng oras para gumaling. Nasunog ang kalahati ng supply ng pagkain ng pinuno. Ang natitira ay hindi tatagal hanggang taglamig. Kailangang may mangaso. Ngayon na, bago lumamig ng sobra. Ako na. May sugat ka pa. Siya ay mas bagay para sa kanya kaysa sa akin. Charis, gising ka na. Tubig. Kumusta ang supply ng pagkain? Nasaan si Brian? Itutuloy. Kumusta ang pagkain? Nasaan si Brian? Nag-ipon kami ng kalahati ng pagkain. Si Brian ay nangaso para maghanda ng pagkain para sa taglamig. Huwag kang gumalaw. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Uminom ka. Simon, tungkol sa nakaraang buhay. Naalala ko na ngayon, pero iyon ay nakaraang buhay. Sa buhay na ito, pinili ko siya. Dapat kong ibalik sa iyo ang buto na hairpin. Siya? Malungkot ba siya ng sobra? Itutuloy. Malungkot ba siya? Nasasaktan ka. Dugo ng iba. Masakit pa ba? Hindi na. Huwag mong gamitin muli ang batong iyon. Ano? Huwag mong hawakan ang bato ng altar. Nakita mo? Nag-uubo ka ng dugo. Akala ko, mamamatay ka na. Hindi ako mamamatay. Nangangako ka? Oo, nangangako ako. Hindi ito tatagal ng 2 buwan. Sina Brian at ang iba ay nangangaso pa rin. Kung mag-iingat tayo, makakaraos tayo. Ang konting ito, hindi tatagal ng 2 buwan. Si Brian ay nasa labas pa rin nangangaso kasama ang iba. Kung magrarasyon tayo, makakaraos tayo. Mayroong kawan ng usa sa Hilagang Lambak at pupunta ako bukas. Ikaw lang? Oh, Kakaiba ang kilos niya kamakailan. Hindi gaanong nagsasalita at hindi rin tumitingin kanino man. bukas, manghuhuli ng usa. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Hindi para tulungan ka, kundi para sa pagkain. Bahala ka. Pinili niya ako. Alam ko. Pero hindi mo ako galit. Galit sa'yo dahil sa ano? Dahil hinayaan mo siyang mabuhay. Dahil sa kanyang nakaraang buhay, para tapusin ang digmaan, isinakripisyo niya ang kanyang sarili. At hindi ko siya napigilan. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit papaano, ngumiti siya. At noong kasama kanya, ngumiti siya ng napakasaya. At sapat na iyon. Kapag kasama kanya, masayang siyang tumawa. Tama na. ₱10,000 taon. Hindi kita hinihintay na bumalik. Para akong makapagbitaw.
Magaling. Wala yon. Hindi pa ganap na gumagaling ang sugat mo. Pupunta ako bukas. Hindi na kailangan. Ano ang problema? Halos wala kang sinabi nitong mga nakaraang araw. Wala. Nagsisinungaling ka sa akin. Dahil ba may sinabi sa'yo si Simon? Hindi. Snow, tingnan mo ako. Ano ang labis mong kinakatakutan? Ano ang kinakatakutan mo? Takot na pagsisihan mo? Pagsisihan ang ano? Ang pagpili sa akin. Siya ang pinuno. Naghintay siya sa iyo ng 10,000 taon. Pero ako, Ikaw, si Brian. Gusto ko si Brian, hindi ang pinuno, o kung ilang taon siyang nagkasama sa akin. Kung sasabihin mo ulit iyon, magagalit ako. Titigil ako. Baliw. Para sa'yo. Salamat. Zian, nag-ihaw din ako para sa'yo. Kunin mo ang akin. Ano ito? Inihaw na karne. Una kong pagkakataon. Inipon ko ito para sa iyo. Luto na. Ang sarap ba talaga? Narinig mo? Sabi niya masarap ang luto ko. Ibalik mo ang akin. Hindi ko ibabalik. Akin lahat. Zian, bakit hindi ka na nakikipagkwentuhan kay Charisse nitong mga nakaraang araw? Zian, bakit hindi ka na nakikipag-hangout kay Charisse kamakailan? Abala. Abala saan? Abala, bilang pangalawang pinuno. May kasama siya. Hindi na niya ako kailangan. Zian, sinasabi ko ang totoo. Manghuhuna muna ako. Sandali lang. Babalik ka ba para sa hapunan ngayong gabi? Grill ako ng isa pa para sa iyo. Huwag mo ngang i-grill. Oh, Mag-grill ako pagbalik ko ngayong gabi. Maghintay ka. hihintayin kita. Sana hindi ka nagsisinungaling. Basta masaya ka. Kalimutan mong magdala ng tubig? Bakit ka umakyat? Ang layo. Natakot ako na baka mamatay ka sa uhaw. Sino ang mag-iihaw ng karne para sa akin? Clarissa. Uuwi ako ng maaga ngayong gabi. Nangahas ka bang pakainin ako ng inihaw na ganyan? Bumalik ka na. Dito ka naghihintay ng matagal? Bumalik ka na. Dito ka naghihintay buong panahon? Hindi, kararating ko lang. Ay, Nasaktan ka ba? hindi. Gasgas lang. Nasaktan ka. Hayaan mo akong magdala ng karne. Tigilan mo yang kakulitan. Hindi ako nagloloko. Gusto ko lang tumulong. Payagan mo akong sumama. Huwag kang mahulog. Ano ang tinitingnan mo? Wala. ang galing ng huli mo. Mas marami ka. Masarap din ang inihaw mo. Sinabi ni Clarissa. Gusto mo siya? Alam ba niya? Hindi ko alam kung alam niya. Kaya gusto mo bang malaman niya? Paano ito nasunog ulit? Nasunog na naman! Masyadong malakas ang apoy. Umurong ka. Oh, Kain. masarap ito. Sian, sinabi mo dati na gusto mo ang inihaw kong karne. So, gusto mo ba ako? Kung hindi, kalimutan mo na. Biro lang. Anong ginagawa mo? Kapag natuto kang mag-ihaw ng hindi nasusunog, saka ko sasabihin ang sagot. Kailan iyon? Bakit nagmamadali? Gusto ko malaman ngayon. Nakuha ko. Si. Gumana! Hinawakan niya ang kamay niya. Kaya hinawakan niya ang kamay niya.
Oh, Ganyan din dati. mas direkta ako. Direkta yun. Pinalikan mo ako sa kuweba sa bibig mo. Gusto mo akong makita? Halos ayos na ang tribo. Saan mo gustong tumira? Sa liblib na burol. Ang dati nating kubo. Malamig sa liblib na burol kapag taglamig. May mga bakanteng kubo sa tribo. Gusto namin ng katahimikan. Natatakot ka. Nagagawan ka nila ng masama sa tribo. Bukas ay ipahahayag ko ng lantaran. Hindi itataboy ng tribo ang mga tigre na halimaw. Hindi papayag ang miyembro ng tribo. Papayag sila. Iniligtas mo sila. Mali ang ginawa kong ginamit si Zian para supilin ka. Pero kailangan ng tribo ng mga patakaran. At kailangan ko ng kahalili na iintindihan ko. Di bale ang pagalit. Basta okay si Charis. Simula ngayon, Hindi na itataboy ng tribo ang mga tigre na halimaw. simula ngayon, Ang tribo ay hindi na magpapalayas ng mga tigre. Pinuno, pero iniligtas ka niya. Higit pa sa isang beses. Simula ngayon, lahat sa tribo ay tatanggap sa iyo. Salamat, Pinuno. Ang lupang ito ay kayang magpatubo ng mga bagay. Ano ang tutubo? Tingnan mo ito. Ano ito? Mga butil ng trigo. Nakuha ko sila mula sa manggagamot. Narinig ko kapag lumaki na sila, maaari mong gilingin ang mga ito para maging harina at gumawa ng tinapay. Tutubo ba sila? Hindi ko alam, pero kailangan nating subukan. Tutubo sila. Sigurado ka ba? Dahil ikaw ang nagtanim sa kanila. Oy. Mas malaki na sila kaysa dati. Dito na ako titira simula ngayon. Maari kang bumalik sa tribo kahit kailan mo gusto. O hindi, kung ayaw mo. Pero dito pa rin ako titira. Tahimik dito. Maari kang bumalik sa tribo kahit kailan mo gusto. O hindi, ikaw ang bahala. Mananatili pa rin ako dito. Mapayapa dito. Snow. Oh, Salamat. para saan? Salamat na lang. Walang anuman. Namumula na naman ang tenga mo. Magluluto ako. Buhay na. Talagang buhay. Sinabi ko sa iyo na mabubuhay ito. Talagang buhay. Eto, pinili ko ito para sa'yo. Salamat, Clarissa. Mabuti ba ang pakikitungo niya sa iyo? Mabait ba siya sa'yo? Mabait siya sa akin. Snow. Nagsisisi ka ba? Nagsisisi sa, ano? Nagsisisi na nakita mo ako? Nagsisisi na nakilala mo ako sa kagubatan? Hindi. Talaga? Ikaw lang ang liwanag sa aking walang saysay na buhay. Mula sa'yo. Matulog ka.